Then, okay? We pray as we mourn. Aba, nagdadalamhati, no? Ang pamilya ni dating Pangulong Duterte. We pray as we mourn the passing of His Holiness, Pope Francis. Ano ulit yung sabi mo, boss? Putang ina ka, umuwi ka ng... Eh, nung buhay pa, minumura ng dating Pangulong Duterte kasi na-traffic. Tapos ngayon, nakikidalamhati kayo. Ang hindi ko nga maintindihan doon sa mga Katoliko na mga DDS, paano nila nalulunok to? Di ba? Katoliko ako. Lagi akong nagsisimba. Palasimba ako. No? Mahal na mahal ko ang Panginoong Hesukristo. Narinig si Duterte. Sino yung estupidong na yan? Sino yung estupido na yan? Oh. Sino yung PI na yan? Hindi, yan? Kumbaga, iba naman si dating Pangulong Duterte. Okay lang kapag si dating Pangulong Duterte. Kasi nga ho, mga kababayan, nabulag na. No? Nabulag na. Oh. Kahit na sabihin, ano paliwanag mo doon sa confidential funds ng mga Duterte? Di ba? Ano paliwanag mo doon sa mga confidential funds ng mga Duterte? Basta! Duterte pa din kami. Sulid. At diyan nga po, mga bossing, yung nabuhay o nag-umpisa yung sulid natin. Oy, isang sulid muna, mga ka-DDS. Sulid! Isa munang sulid. Duterte pa rin. Di ba? Balikan natin si Inday Sara Duterte. We pray as we mourn the passing of His Holiness, Pope Francis, the shepherd who taught us to be compassionate. No? tapos, namura. Pope, PI ka, umuwi ka na. The shepherd who taught us to be compassionate, forgiving, and merciful in a world poisoned by social inequities. No? Greed. Greed. Grabe Hate at wars. Yan po ang pahayag ng ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte, sa pagkamatay po ni Pope Francis. Ngayon, noong kailan ba? April, kahapon lang. Ano na dyan sa Pilipinas? April 22, ito yung sinabi niya yung pahayag. Diba? Nakalimutan ho yata nila na grabe magmura ang dating Pangulo. Ayan na si dating Pangulong Duterte, minumura-mura ang Pope. At hindi lang Pope, mga kaparian. At hindi lang mga kaparian. Isama mo na ang Diyos. Diba? Ngayon, eto totoo, mga Duterte supporters, gusto ko sumagot kayo. Gusto kong makita yung sagot ninyo. Kasi gusto kong maintindihan. Hindi naman ako kagaya ninyo. Hindi kami kagaya ninyo na basta ayaw namin marinig yung sagot mo. No? Kasi Duterte pa din kami. Sulid pa din kami. Sulid! O, di ba? Kami, gusto naming maintindihan kung saan nyo hinuhugot, no? Kung paano nyo nilulunok yung tipo bang sasabihin nyo, palasimba kami? May takot ako sa Diyos. Pero kapag si Duterte na, o ang dating Pangulo na, yung nagmumura, parang pass na lang sa inyo. Kasi nung naano ko na yan, mga kababayan, dito sa TikTok may nagsasabi, Melo, makabangag ka. Hindi, sagutin nyo. No? Sagutin ninyo. Paano nyo nilulunok yung pagmumura ng dating Pangulong Duterte sa Pope, sa Pare, at sa Diyos? No? Kung talagang kayo ay Katoliko. Sige nga, gusto lang namin maliwanagan, gusto lang naming alamin kung ano yung tumatakbo sa inyo, sa utak ninyo. Kasi hindi namin mag-gets No? Ako simula nung narinig ko yung pagmumura ng dating Pangulong Duterte. No? Sa Diyos.
medyo sabi ko, malalaan na yata ito. Hindi na ho katanggap-tanggap. Hindi ho ako pala simba. Siguro kung makikita mo ako magsimba, 2 beses sa isang buwan. Ganon. Minsan isang beses nga lang eh. Pero, pagka yung ako yung nakarinig nung ganun, etong nakikita natin, hindi katanggap-tanggap ho sa akin, mga kababayan. Kahit na siguro, sabihin nyo, let's say, kunyari si Mark Ramos, no? Wala na lang relihiyon. Si Mark Ramos, walang relihiyon. Hindi pa din tatanggapin na sikmura ko yun. Bakit? Kasi sa Pilipinas is, 80%, o sabihin na natin, medyo mababa doon, 70% ng relihiyon ng bawat Pilipino ay Katoliko. Para ho sa akin, kawalang respeto. Hindi na yung pagmumura, kawalang respeto na sa Pope, sa mga kaparian, at sa Diyos. No? Yung mga pinagsisilbihan mong Pilipino na alam mo na napakataas ng porsyento sa Pilipinas nung Katolisismo, tas babanat ka ng ganon. Bakit daw ho? Kasi na-traffic ng 5 oras. Kaya ho, kung babalikan ho natin ito, saglit lang, isang malutong nga, dating Pangulo, isang malutong nga, sino ang dumating? Isang malutong na... Sino darating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, putang ina ka, umuwi ka ng... yung mga nasa likod, tawanan pa no? Yung mga nanonood, tawanan pa. Saglit lang. Inalipos na pala. Yung pinaniniwalaan natin. Diba? Siguro pag uwi ho nila niyan, mga kababayan, na-realize nila, saglit lang, Diyos na yung minura nun hindi, okay lang. Bakit? Si dating Pangulong Duterte ang nagsabi nun eh. No? Si PRRD ang nagsabi nun. Exempted siya. Baka nga lang talaga, mga kababayan, itong si dating Pangulong Duterte, ang kanyang ang kanyang relihiyon, saksi ni Buloy. Best friend niya yan eh. Baka magkatampuhan. Saksi ni Buloyski. Uy, ikaw best friend kita bakit ganyan ka Di ba? Hindi ka sumusuporta dito sa dito sa relihiyon ko. Paano hindi mo sinasabi mo hindi sumusuporta? Tingnan mo, mamaya, mumurahin ko ang Panginoon ng mga Katoliko. Di ba? Kayo talaga mga DDS. Ang hirap maging DDS mga kababayan. Pati po yung pagiging Katoliko, pati po yung pagmura sa Panginoon, pagmura kay Pope, pagmura sa mga kaparian, kailangan lunukin. Kailangan lunukin, mga kababayan. Saklap maging DDS. Baka sakit na maging DDS, Kapag kayong tingin nyo, sakit na, naku, medyo atras kayo ng konti. Pagamot na kayo.